May mga gabing ang lamig ng hangin ay tila mas malupit kaysa sa tahimik na kalye. Pero minsan, sa gitna ng ganong katahimikan, may isang tinig na darating. Hindi para magtanong ng presyo, kundi para magtanong ng puso. Ako si Jim, 23 taong gulang, nagbebenta ng Penoy balot tuwing gabi sa may kanto ng barangay namin. Hindi ito ang trabahong pinangarap ko, pero ito yung bumubuhay sa amin ng nanay ko mula nang pumanaw si tatay. Sa bawat sigaw kong balot Penoy ay kasabay ang pangarap ko na balang araw may makakakita rin sa akin, hindi lang bilang tindero sa kalsada. Gabi yon, mga 10:00. Kakunti na lang ang dumaraan. Tahimik na halos maririnig ko ang pag-ikot ng gulong ng kariton sa semento. Sa ilalim ng ilaw ng isang poste, napahinto ako para magpahinga. Dala ko ang maliit kong bangko at thermos ng sabaw para sa Penoy. Biglang may sumulpot na boses mula sa dilim. Pre, balot nga yung mainit pa. Paglingon ko, isang lalaking medyo maputi, singkit ang mata, naka-hoodie na kulay abo, at may bit-bit na sketchpad. Halata sa ayos niya na hindi siya taga rito. Mas maayos ang pananamit, may mahal na relo, ngunit ang ngiti niya, para bang walang distansyang iniwan sa pagitan naming dalawa. Lumapit siya sa kariton at sinipat ang mga itlog. Anong mas masarap? Penoy o balot? Tanong niya habang nakatitig sa akin, hindi sa paninda. Napatawa ako ng bahagya. Sabi ko, depende kung gusto mo ng medyo safe, Penoy. Pero kung ready ka sa adventure, balot. Tumango siya at ngumiti. Adventure na lang, dalawa. Wika niya. Habang inilalagay ko sa paper cup at pinubuhusan ng asin, ramdam ko yung titig niya. Hindi basta tingin ng customer, may kakaiba. Para bang binabasa niya ang buong kwento ng buhay ko gamit ang mga mata niya. Salamat ah. Saglit siyang natigilan. Ano pala pangalan mo? Wika niya. Jim. Sagot ko. At ito, iniabot ko yung order. Ikaw? Dagdag ko pa. Calvin. Wika niya, tapos kinuha niya yung balot, saka umupo sa bangkong katabi ng kariton. Okay lang bang dito ko na lang kainin? Ayaw ko kasing mag-isa ngayon. Wika niya. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Pero parang natural lang na pumayag ako. Pinanood ko siyang kumain ng balot na para bang iyon na yung pinakamasarap na pagkain sa mundo. Paminsan-minsan napapatigil siya. Titingin sa akin at tatawa. Tama ka. Mas masarap nga kung adventure. Bulong niya. Bago siya umalis, iniabot niya ang bayad. Pero sobra ng 20 piso. Uy, sobra to. Wika ako. Kunin mo na. Para sa kwento mo bukas. Sabi niya, bago tuluyang lumakad palayo. At sa unang pagkakataon mula nung magtinda ako ng balot,
Hindi ko naisip na kumita lang ako. Naramdaman ko na may nabuksan sa puso ko. Hindi ko lang alam kung sisimulan ko bang tikman ang adventure na yon. Kapag paulit-ulit na dumadating ang isang tao sa buhay mo, hindi yun basta pagkakataon. Minsan, isa na yung paalala na may mga bagay na dapat mong maramdaman. May sagot na matagal mo nang iniiwasang hanapin. 2 gabi matapos ang una naming pagkikita, naroon na naman siya. Ako nakatayo sa ilalim ng parehong poste, bitbit ang kariton at mabigat na termos. At siya nakasuot na naman ngayon ng puting t-shirt, itim na jacket, pero dala pa rin ang sketchpad. Jim, tawag niya, na parang matagal na kaming magkaibigan. Balot ulit, 2, yung mainit ha, wika pa niya. Napangiti ako habang inaayos yung order niya. Parang suki ka na wika ako. Siguro, sagot niya habang umuupo sa parehong bangko tulad ng dati. Pero, hindi lang balot yung binabalikan ko rito, wika pa niya. Tumigil ako sandali. Tinakpan ng kaba sa dibdib. Tapos sabi ko, ano pa? Yung kwento mo, sagot niya habang kumakagat sa balot. Gusto kong marinig kung okay lang sa'yo, wika pa niya. At doon nagsimula akong magkwento. Hindi ko lang alam kung bakit, pero kay Calvin ko lang naibubuka sa mga bagay na bihira kong sabihin kahit sa nanay ko. Tungkol sa hirap ng buhay, sa mga pangarap ko na magkaroon ng maliit na karinderya, sa takot ko na baka hindi ko kayanin ang responsibilidad sa pamilya. Tahimik siyang nakikinig, paminsan-minsan magtatanong. Hindi mababaw na tanong, yung tipong susundan ng mata niya ang bawat sagot. Parang sinusubukang kabisaduhin ng bawat detalye ng pagkatao ko. Tapos, sabi ko habang iniikot ang kutsara sa sabaw ng penoy. Minsan naisip ko, baka hindi na ako para sa malalaking pangarap. Umiling siya. Sabi niya, hindi yan totoo. Alam mo Jim, minsan kailangan lang ng isang tao para maniwala sa'yo. Para magsimulang magbago ang lahat. Wika niya. Napatingin ako sa kanya. Tapos sabi ko, at ikaw, Calvin, bakit ka ba palaging nandito? Hindi naman ito dinadaanan papunta sa city. Ngumiti siya, pero sa likod ng ngiti, may kung anong itinatago. Tapos sabi niya, siguro kasi dito ko nararamdaman na totoo ako. Bago siya umalis, kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa sketchpad at iniabot sa akin. Pagbukas ko, nakita ko ang mabilis na guhit ng mukha ko. Hawak ang sandok at nakangiti. Para maalala mo na may taong nakatingin sa iyo ng ganito. Sabi niya bago lumakad pa palayo. At sa gabing yun, naiwan ako hindi lang ng isang guhit, kundi ng tanong na gusto ko nang malaman ang sagot. May mga sandali na kahit anong takbo ng mundo, tila humihinto. Para lang ilahad ang mga bagay na hindi mo masabi sa liwanag. Pero lalabas
sa pag-ulan ng damdamin. Isang gabi, malakas ang ulan nang dumating si Calvin. Hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa kariton ko. Basang-basa na halos mapaso sa init ng sabaw ang mga kamay niya. Jim, pwede ba akong magtago dito muna? Ang lakas ng ulan. Ang hiling niya na para bang alam niyang tititigan ko lang siya ng matagal. Halika. Wika ko. Sabay ko siyang inanyayahan sa maliit na kubo ng kalapit na sari-sari store. May ilaw doon, may upuan, para kaming dalawang estranghero na biglang naging magkatuwang sa isang mahirap na eksena ng buhay. Habang nagkukwentuhan kami, unti-unting bumababa ang ulan pero hindi ang init ng damdamin. Alam mo, Jim, may gusto akong sabihin. Panimula niya habang nakatitig sa malabo kong mata. Hindi lang ako artist na nagkagusto sa paninda mo. Gusto ko rin na malaman kung ano yung kwento ng puso mo. Wika pa niya. Napangiti ako. Medyo nahihiya pero dahil sa dilim at ulan, mas naging totoo ako. Sabi ko, matagal na ako nagtitinda dito para masuportahan yung pamilya ko. Minsan nakakaramdam ako na parang hindi na worth it. Pero ngayon, ikaw yung dahilan kung bakit gusto ko pang magpatuloy. Tumigil siya sandali saka lumapit ng dahan-dahan. Jim, para sa akin, ang bawat gabi nakasama kita, parang panibagong simula. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon pero gusto kong maranasan mo yun kasama ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa puso ko. Para bang tumigil yung mundo ko at kami na lang ang nandun sa gitna ng ulan. May lamig sa paligid pero may apoy sa pagitan namin. Calvin, hindi ko alam kung paano to sisimulan pero salamat, bulong ko. Walang anuman, sagot niya habang hinahawakan ng kamay ko ng marahan. At doon sa ilalim ng ulan at ilaw ng maliliit na kubo, nagsimulang isang lihim na paglalakbay ng dalawang puso. Hindi lahat ng pagmamahal ay madali. Minsan may mga mata ng mundo ang magiging pinakamalaking hadlang at kailangan mong pumili kung sino ang pagbibigyan mo, ang puso mo o ang mga bulong ng nakapaligid sa iyo. Lumipas ang ilang linggo, mas naging malapit kami ni Calvin. Lagi na siyang nandyan tuwing gabi. Tila suki na hindi lang ng balot, kundi ng puso ko. Ngunit hindi mawawala ang mga tingin na puno ng usisa at panghuhusga mula sa mga kapitbahay. Napansin ko ang mga nag-uusap-usap sa likod namin. Sabi ni Calvin isang gabi habang inaayos niya yung mga gamit ko. Alam mo ba na may mga nagsasabing hindi yan tama? Wika niya. Napailing ako. Sabi ko, oo, hindi naman lahat handang tanggapin yung ganito eh. Sa maliit na mundo natin, iba yung tingin nila. Isa sa mga kapitbahay, si Aling Mila, ay minsang lumapit at nagbigay ng payo na may halong panghusga. Sabi niya, Jim, anak, bantayan mo yung lalaki. Hindi kanya mabibigyan ng magandang buhay. Wika ni Aling Mila. Hindi ko napigilang maiyak.
Sa panahong yun, nais kong sumuko. Gusto kong itago lahat at bumalik sa dati. Sa mga pangarap na tila nagiging imposible. Ngunit si Calvin ang naging ilaw ko sa dilim. Hindi mo kailangan pakinggan yung mga to. Ang mahalaga, ang totoo sa puso mo. Wika ni Calvin. Isang gabi naglalakad kami sa ilalim ng mga bituin. Malayo sa mga mata ng mga tao. Hawak kamay niya ako. At nararamdaman ko na kahit anumang dumaan sa amin, handa akong lumaban para sa pagmamahal na to. Jim, sa kabila ng lahat, ikaw yung gusto kong makasama. Bulong niya sa akin. At sa isang yakap sa gitna ng malamig na hangin, alam ko na hindi lang ito basta kwento ng Penoy at Balot. Ito ang kwento ng aming buhay. Kahit gaano man kahirap, handa kaming harapin ito ng magkasama. Sa bawat pagtatapos ng gabi, may bagong umaga na naghihintay. At sa bawat pagdilim ng landas, may liwanag na sisilay. Pati na rin sa mga pusong nagmamahala ng tapat at matapang. Isang buwan ang lumipas mula nung tumibay ang relasyon namin ni Calvin. Hindi na kami nagtatago. Kahit na may mga bulong pa din ang ilan sa aming paligid, mas pinili namin na harapin ang mundo ng magkasama. Bitbit ang aming mga pangarap at pag-asa. Isang gabi habang nakaupo kami sa tabi ng kariton ko, tinitingnan lang namin ang mga bituin sa langit. Biglang lumapit ang isang matandang kapitbahay na dating nagdududa sa amin. Jim, Calvin, nakita ko kung paano kayo magtulungan. Kung paano nyo hinaharap ang lahat. Sa totoo lang, hinangaan ko kayo. Mahinang sabi niya. Napangiti kami at sa simpleng salita na yun, nawala ang ilan sa mga pagdududa. Salamat po, sabi ko habang hawak ang kamay ni Calvin. Hindi po madali pero dahil sa pagmamahal, kinaya namin. Wika ko pa. Mula noon naging bukas yung aming kwento sa buong barangay. Naging inspirasyon kami para sa mga kapwa namin naghahanap ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. At sa bawat gabi, sa ilalim ng iisang ilaw ng poste, patuloy kong ipinagbibili ang Penoy at Balot. Ngunit hindi na lang ito bilang tindero, kundi bilang taong may pangarap, may minamahal na tunay. Hindi lahat ng kwento ay perpekto, ngunit ang bawat kwento ng pag-ibig ay may puwang para sa pag-asa. Sa bawat gabi na nagtatapos, may liwanag na sumisilip. At sa bawat pusong nagmamahal, may lakas para magpatuloy. Ako si Jim at ito ang aming kwento ni Calvin. Isang kwento ng Penoy, Balot at pagmamahal na walang katulad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.